Accountant ako at ngayong off-duty ko, 11,850 pesos na payday sa farm. Basta masipag at may tiyaga, talagang may return. Pero hindi lang ito ordinary na payday sa farm. May lesson. May nangyaring hindi sobrang ganda. Napakatinding lesson. Ano ito at ano nangyari? Tapusin niyo hanggang dulo. Tara! Okay. Medyo tatanghali na pero may dumating tayo na customer. Ito yung nilabas natin na manok nung minsan. Dahil nga kailangan natin ilabas yung ating batch 25. So yung ating natitira na batch 24, si sir yung kukuha. So may mga kahon siyang dala as usual. Dito muna sir tayo sa lilim para hindi tayo nanita masyado. Ano ba yung cellphone ni... So set up lang natin yung karton, yung kahon. So bubutasan, ititape, lalagyan natin ng Rizal para hindi naman sina sir mag-amoy ipot sa biyahe. Ito si sir ang ating buyer. Ang pang-ani mo sir yung Deo po? Opo, Deo. May screen name ka lang sa iyong... Opo, nasa loob. Okay. Sir yung ating kausap. Ako po si Deo Salazar, taga San Luis Santo Tomas, Batangas. Bale, sa pagre-research ko kasi, mas importante sa akin yung talagang maayos yung pag-aalaga ng manok bago umpisahan yung gusto kong business. Kaya nung napanood ko yung mga vlogs ni Sir Jeremy, dito talaga ako napabili. Buti na maraming dalang kahon si sir. Na preparation. Buti na may bubong tayo ngayong pagkakarga. Medyo mas malawak ito pero tingin ko mas madali naman. Hindi tayo magmamadali nga kasi nga may bubong tayo. Sir, magkarga po tayo. Ayusin muna natin yung mga feeder at waterer para maluwag. Pero mamaya sir, papakita ko yung ano. Isang kagandahan kay sir, ready siya. Meron siyang monitoring. So diretso record na yung kanya sa timbang kasi di ba nagtitimbang naman tayo. So i-record na natin at diretso na rin ang ring. Di ba mayroon tayong ganito rin. So sabi ko kay sir, okay to sir, yung ito mas maganda yan. So nakikita mo naman to sir kung paano namin ginagawa ito. Ano po? Kunin namin, titimbangin natin. Pag okay sa'yo, so isusulat natin dyan, lalagyan natin ng ring bago natin shoot sa kahon. Okay? Ang gusto ko, prepared si sir. Prepared pero late. Ang minimum lang natin sir para sa ganitong edad is 1.25. 1 and 1.4. Anong age na po nila? 16 weeks. 16 weeks. Sakto mo yan. So sir, ay 1 point. Bulot mo. 1.7 sir. So lagyan natin ng ring. Kanan sir, kaliwa. Kaya na bumbala. Okay, kanan mo na sir. Yan po ay si number 5. Number 5. Lagyan natin dito sir. Number 7. Diba? Ito sir ay 1.7.
Then lalagyan natin ng ring. Kasi number 58. Tapos sinusulat siya dito ni sir. Gusto kong prepared. At nakita ni na sir na okay ang mga manok. Healthy, mataba at masigla. Ilan naman ito kaya mabilis namin natapos. May 2 tandang din na kinuha si na sir. Masigla sila, masigla. Saka alam mo na healthy yung pagpapalaki sa kanila, yung pag-release. Ang business model na is yung layers, production ng eggs, table eggs. Table eggs, okay. Okay, so tapos na natin i-pack up yung mga manok. May 2 natira. Alam niyo yung mangyayari dyan? Giging yan? Tinola. Sa tag-ulan. Pinatras ko sa lilim ng sasakyan para malilim naman kapag kinarga ang mga manok. After nyan, itinur ko si sir sa farm. Sa brooder sa batch 25. Sa baka. At sa layers. Dito kami nagtagal. Dahil nag-discuss kami ng mga best practices ko dito. Mga do's and don'ts. Iniikot ko rin si sir sa kambingan, nitipigs, at hydroponics. Mukhang interested dito si sir. At ito na nga, hindi na namin namalayan ang takbo ng oras. Kaya tumatakbo din ang oras ng mga manok na nasa kahon sa sasakyan. Normally kasi pag ganito, pagkakarga sa sasakyan kung naka-aircon, dapat bubuhay ng aircon para hindi masuffocate ang mga manok. Kung hindi naman, dapat double time sa pag-alis ng buyer para mahanginan ng mga manok na nasa kahon. At ang laging diskarte para hindi mainit, umagang-umaga dapat ang pick up or hapon. Pero we took our time. Marami pa kami naging discussion. Umabot kami sa higit na 1 oras na total na pag-uusap. Pirmahan ang receive in good condition kasi napaka-healthy nila ng isinakay at syempre ang bayaran. Nagsama rin si sir ng order na feeds at trisal. May nangyaring hindi sobrang ganda. So anong nangyari? Napaba yung kwentuhan namin ni sir, di ba? Inakit na namin. Buti napansin ko bago sila umalis na ang init ng mga kahon. Kasi di ba pinatras ko dito para malilim nung paglagay namin. Kaso napatagal yung kwentuhan namin ni sir. Nag-init yung mga manok, mga na-dehydrate. Inilabas nila yung mga liquid nila sa katawan. Kaya yung ating rice hull uminit din, uminit yung kahon. Buti napansin ko bago sila umalis. Kung hindi sana naging mortality lahat ito pagdating sa kanila. So ang ginawa namin, inilabas namin yung mga manok. Yan ulit sila. Pinainom namin ng tubig na merong electrolytes para makarecover agad sila. Yan, mahanginan sila. Kaso yung dalawa, yung isa on the spot, dead na siya. Yung isa medyo hinang-hina pa sa hindi namin alam kung makaka-recover. Kung sakali hindi makarecover, i-refund ko na lang kay sir. So all others naman, gumagalaw na sila. Nainitan pa rin sila pero nakakagalaw na sila. Talagang dehydrated talaga sila. So yan, nagtitimpla ulit kami ng Vitamin Pro. So ganun talaga minsan. Matagal naman na namin ginagawa ito, di ba? Batch 26 na. Ito talaga yung ginagawa namin palagi. Pero medyo nadala rin siguro ako sa pagkwentuhan kay sir. Kasi normally dapat pagkakahon, pagkaakyat, kung naka-aircon yung sasakyan, dapat naka-aircon ha. And then kung hindi naman, so dapat itong biyahe bubuksan. At pagkaakyat ng manok, dapat ay diretso biyahe na para may flowing air. So yun ang nangyari. So
So lesson learned ito sa akin. Kahit matagal na natin ginagawa ito, may lesson pa rin tayo natutunan. Ayan, naka-recover man sila. Itong isa lang, dead na yung isa. Itong isa medyo malala siya. Kung hindi, magiging adobo to. Yan na sa gilid. Itong iba, yan, umiinom naman sila. Ayan, ikaw. Ayan. So naging okay naman sila. And obserbahan pa natin sila, bigyan pa natin sila, hayaan natin sila uminom, makarecover. So umalis muna sina sir para kumain. At hopefully makarecover sila kagad. So ito yung ginagawa namin kanina pa. Sinusupakan talaga namin sila ng electrolytes para mabilis bumalik yung tubig nila sa katawan. Okay, lesson learned. And tingnan natin sila after 30 minutes or an hour kung mas maging okay sila. Okay, after 30 minutes, yung isa ay mukhang hindi na talaga makaka-recover. So ikakal na natin yan. Jogging. So okay na sila, yung dalawa na lang ang for further observation natin. Medyo naikapa sila pero tumatakbo naman itong isang to at yung isang yon. Bigyan ulit natin ang Bitman Pro. Bale, dalawa na lang yung observation ko, itong dalawang ito. Yung iba ay tumatakbo naman. Itong dalawang ito. Ikaw naman, makaka-recover siya. Ikaw na lang, tatanungin ko kung ito ay komportable niya. Dali niya. Baka ano na rin sir? Baka hindi na rin sir? Si. Bale ang nabawas, 4. Yung isa namatay, itong 3. All others, kanina ko pa silang pinapatakbo. Okay naman. In 2 hours, 3 pa ang hilo kaya hindi na rin kinuha ni sir. Ako naman ay madaling kausap kahit nakapirma na si sir, nabayaran na, nirefund ko pa rin. Kasi naniniwala ako na mabubuhay at mapapakinabangan ko pa rin naman yung 3 na manok na yan na natira. Okay, reset tayo. Setup ng kahon. Raisal. At kinarga na ulit namin ang mga manok. Mas maraming kahon kaya mas luwag sila sa lalagyan nila. Minsan talaga akala natin, alam na natin, kabisadong kabisado natin kasi paulit-ulit lang naman Kaso ang pagiging complacent ang nagpapahamak sa atin minsan. Maliit na detail, malaki palang impact. Kaya na-remind tayo sa tamang practice. Sa pagkarga naman, mas mataas na para mas makasalo sila ng hangin sa biyahe. Yeah, nagsigurado na si sir. Distribute. At huwag lang silang gugulong habang nasa biyahe. Bale, nung nangyari kasi, nagkaroon ng konting challenges. Nagkaroon ng stroke yung ibang manok, tapos yung iba is babago pala nakaka-recover. Bale, ang nangyari kasi, natagalan yung pag-restore nila doon sa loob ng sakyan, kaya konti lang yung air ventilation na nasagap nila. Lapses din namin yun sa part namin kasi late na rin kami nakarating. Dumating yata kami, siguro mga 11 AM na, talagang mainit na. Kaya yun ang nangyari. Okay naman, lesson learned, sabi nga, it's experience na talagang kung susunod na kukuhalit kami dito kay Sir Jeremy, kaagahan na din namin talaga para malimit yung mortality. May new experience na naman tayo, new learnings, ganun talaga minsan. Akala natin, alam na natin yung ginagawa natin, pero may mga maliit na details na malaki pala yung impact. Pero ganun talaga, at least na-remind tayo sa mga dapat nating ginagawa at maging mas vigilant tayo sa mga kailangan nating tandaan. Nyo lang, peace.